Tol, bakit mo naman ginawa, Tol? Hindi na po kinaya. We are sorry. No, hindi. Totoo yan. Lito, gumising ka, Lito. Lito, gumising ka. Hindi totoo yan. Hindi totoo to. Hindi totoo. Lito. Lito. Hindi ako papayag. Gumising ka, Lito. Gumising ka. Parang awa mo na. Huwag mo iiwan dito. Sir. Sir. Lito! Okay lang po ba kayo? Masamang panaginip. Dok, kumusta po si Lito? Pasensya na po kung ginising ko kayo sa pagtulog nyo. Pero kailangan niyo po kasing malaman ang kalagayan niya. Matanong ko lang po, kaano-ano niyo po ba ang pasyente? Best friend ko po siya, Dok. Pero tinawagan ko na po yung mga magulang niya. Wala, aminin ko sa iyo na delikado ang lagay niya. Ito ang mga posibilidad na maaaring mangyari sa kanya. Una, anumang oras maaaring tuluyang sumuko ang katawan niya. Pangalawa, kung sakaling malalampasan man niya ang hanggang 24 hours, posible naman na makomato siya. And for how long? Hindi natin alam kung hanggang kailan yun. Pangatlo, kung maswerte siya at magkamalay, malaki ang chance na magkakaroon ng pinsala ang utak niya at pwedeng maapektuhan nito ang pananalita niya at pagkilos. After 24 hours, let's hope for the best. Okay, sige, maiwan ko muna kayo. Nang dumating ang mga magulang ni Lito, walang humpay ang kanilang pag-iyak. Hindi naman nila ako masisi. Alam nila na ginawa ko ang lahat para sa anak nila, na pinilit kong ibigay sa kanya ang lahat ng suporta at makakaya ko. At lubos nilang naintindihan ang kalagayan ko. Niyakap naman ako ng papa ni Lito. Warren, ano pa talaga nangyari? Bakit ba nagkakaganito ang anak ko? Ano pa talagang nangyari, ha? Sa loob na po kasi ng water tank ko siya nabutan. Pasensya na po. Hindi ko siya naagapan kaagad eh. Nakikiusap ako sa iyo, Warren. Please, huwag mong pabayaan ang anak ko. Habang binabantayan namin si Lito, hindi kami mapakali at hindi na namin alam kung ano ang gagawin para matulungan siya sa kalagayan niya. Pumasok na lang sa isip namin na magpunta sa kapilya ng ospital at doon ay manalangin. Naganap ako ng pwesto sa loob ng kapilya at sa gilid ay lumuhod ako. Buong pagpapakumbaba akong nanalangin. Yun bang feeling na sobrang helpless mo na at wala ka ng ibang patutunguhan kundi ang ipaubaya ang lahat sa kanya. Na tila wala ng halagang iba pang bagay kundi ang bagay na ninanais mong ibigay niya sa iyo sa pagkakataong iyon. Panginoon, alam ko marami akong kasalanan. Marami akong pagkukulang sa iyo. Sana'y mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko, sa mga nagawa ko. Nagsisisi po ako. Sa buong buhay ko po, ngayon lang po ako nakaramdam na ganitong panghihinayang at lungkot para sa isang tao. Ngayon lang di po ako humingi ng isang bagay. Kaya nagmamakaawa po ako sa inyo. Sana po ipagbigay niyo ako sa hiling kong ito. Sana po iligtas niyo siya. Bigyan niyo po siya ng isa pang pagkakataon na mabuhay, Panginoon. At hindi ko na napigilan ang sarili kong huwag humagulgol. Nang nakalabas na ako ng kapilya, napag-alaman kong doon din pala nakakonfine si Sarah. Naligtas na sa kalagayan, bagamat hindi na naisalba ang bata. Binisita ko siya at humingi ng tawad. Aminin ko, Warren.
Oo, sobrang sakit para sa akin yung mga nangyari. Pero wala naman yata talaga ako magagawa, di ba? Kaya dapat tanggapin ko na lang. Oo, mahirap pero sigurado naman ako na malalampasan ko to eh. Alam mo, sa totoo lang, una pa lang naman talaga, may hinala na ako sa inyo ni Lito. Kasi ba naman, kahit ako yung kasama mo, palaging si Lito yung bukang bibig mo. Tapos walang oras na hindi ka nagte-text sa kanya o kaya kinakamusta siya. O kaya mismo siya yung tumatawag sa'yo. Pero alam mo, at least ngayon, na-confirm ko na lahat ng hinala ko ay totoo. Ang hirap palang pumasok sa isang relasyon na one-sided lang no? Pero alam mo, huwag ka mag-alala. Tuturuan ko yung sarili ko na mag-move on sa sakit na to. Nagsisisi ako, Sarah. Mahal kita, totoo yan. Pero mahal ko rin si Lito. Natutunan ko siyang mahalin dahil sa pinagsamahan namin. Dahil sa kabaitan niya. At mas kailangan niya ako ngayon. Alam ko na critical yung lagay ni Lito ngayon eh. Kaya mas mabuti pa na puntahan mo na siya. Kasi mas kailangan ka niya ngayon sa tabi niya. Basta, palagi mo lang tatandaan ha, na kahit hindi na tayo, isipin mo lang palagi na nandito lang ako. Kung sakaling kailangan mo ng tulong o kaya ng karamay. Niyakap ko siya. At sa huling pagkakataon, hinalikan ko siya sa noo. Pinasalamatan ko rin siya sa kabaitang ipinakita niya sa akin. Sa lawak ng pangunawa niya. Bagamat dumaloy ang mga luha niya sa pisngi, ramdam kong naiintindihan niya ang kalagayan namin ni Lito. Doon natapos ang relasyon namin ni Sarah. Masakit pero pilit na tinanggap ng kalooban namin ang desisyon na ginawa namin para sa isa't isa. Bumalik ako sa ward ni Lito. Habang pinagmamasdan ko siya sa kanyang kalagayan, matinding pagkahabag ang bumalot sa pagkatao ko. May kung ano-anong mga tubong nakakabit sa katawan niya, sa ilong, sa bibig, sa kanyang pulso at sa kanyang dibdib. Lumipas ang 8 oras, 9 na oras, 10, 11, 12. Nakakasindak ang bawat patak ng oras. Sumagi sa isip ko na anumang sandali ay maaari pa rin bumigay ang katawan ni Lito. Hindi ako mapakali at kung ano-anong nakakatakot na eksena ang pumapasok sa isip ko. Pero kahit papaano, may dala rin itong kaunting dulot na konsuelo na kahit tila napakabagal ng oras, nandyan pa rin siya, lumalaban at hindi bumibitaw. Eksaktong 24 oras ang lumipas. Nanatiling lumalaban pa rin si Lito pero nananatili pa rin siyang walang malay. Kaya't ang sabi ng doktor na kung magiging steady ang takbo ng kanyang sistema ay may tsansa pa raw na manumbalik ang malay nito. Siyempre may dulot itong siya sa akin at sa mga magulang niya at lalo pa akong nanalangin na sana ay malampasan niya ang lahat. Nalampasan nga ni Lito ang sinabing 24 critical hours. At pagkatapos nga noon, araw naman ang aming binibilang. 2 araw, 3, na naging 4. 5 araw nang lumipas nang hindi ko na nakayanan pa ang pagkainip. Ang ginawa ko'y binantayan ko siya, hindi ako umalis sa tabi niya. Kinausap ko si Lito, kahit alam kong hindi niya ako maririnig at hindi niya ako maaring sagutin. Alam mo tol, nainip na ako ha. Gustong gusto ko nang makausap ka. Gusto ko nang makita yung mga ngiti mo. Yung paano ka tumawa. Makipagbiruan sa'yo. Miss na kita tol. Lakasan mo lang yung loob mo ha, lumaban ka. Huwag kang bibitaw. Sabi mo to sa sulat mo na kung sinabi ko lang sa'yo na mahal kita, ipaglalaban mong relasyon natin. Diba? Kaya ngayon, sasabihin ko sa tol, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kaya lumaban ka. Ipaglaban mo ang pagmamahalan natin kahit pakamatayan ng humadlang. Kaya huwag kang padadaig ha. Huwag kang mawala ng lakas. Tol, ipaglaban mo ako ha. Dahil nandito lang ako palagi sa tabi mo. Hindi kita iiwan. At maghihintay ako hanggang sa pagbabalik ng alay mo hanggang
Magising ka. Nandito lang ako sa tabi mo. At pagkatapos nun ay hinalikan ko siya sa pisngi. Naupuli ako sa silya at pinagmasdan siya. Nanatili pa rin nakapikit ang kanyang mga mata. Bagamat nanunumbalik at unti-unti nang lumilitaw ang normal na katangian at anyo ng kanyang muka, pakiramdam ko ay nakikipag-usap pa rin ako sa isang taong walang buhay. Kinapa ko ang cellphone ko at pinatugtog ang paborito niyang kanta. Inilatag ko yun sa higaan, malapit sa kanyang tenga na nagpapakasakaling marinig niya ang kanyang kanta at makakatulong sa paglakas ng kanyang loob. Bumalik uli ako sa kinahupuan. Pinakinggan ang bawat kataga ng kantang paborito niya. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Naglalaro sa isip ko ang mga pagdurusa niya sa kanyang pagmamahal sa akin. Nakatutok lang ang aking mga mata sa kanyang muka. Tol, hindi ko napapayagang magdusa ka pa. Hindi ko napapayagang mawalay pa ako sa piling mo. Pagkatapos kong sabihin niyon ay bigla akong napatitig sa mukha ni Lito. Na-curious kasi ako sa tila butil ng luha na namuo sa gilid ng nakapikit niya mga mata. Nilapitan ko siya habang nakapako ang paningin ko sa mga mata niya. Nang nasa gilid na ako ng kanyang kama, laking gulat ko nang dumaloy ang mga namumuong luha mula sa kanyang mga mata at bumagsak ang mga ito sa kanyang unan. Umiiyak si Lito. Lito, umiiyak ka. Tol, narinig mo pala ako. Tol, kanina pa ako nagsasalita. Nakikinig ka pala sa akin, ha? Ikaw talaga. Tol. Sobrang saya ko kasi parang may kumalampag na excitement sa puso ko. At pakiramdam ko talaga ay narinig niya ang lahat ng mga sinabi ko. Kaya dahil doon ay hindi ko napigilang yakapin siya. Pinahid ng mga kamay ko ang mga luhang iyon na dumadaloy sa mukha niya at saka seryosong kinausap uli siya. Tol, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan, pangako ko yan sa'yo. Kaya please lumaban ka. Pareho nating labanan ang buhay, Tol. Ano, narinig mo ba ako? Huwag kang bibitaw, ah. Magpakatatag ka, Tol, para sa akin. Ipaglaban mo ako. Iparamdam mo sa akin na mahal mo talaga ako, Tol. Pero ganun pa rin siya. Boses ko lang ang umaalingaw-ngaw sa buong kwarto na iyon. Okay, sige, Tol. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng isa pang palatandaan na narinig mo nga ako. Isa pa, Tol, please. Bigyan mo ako ng sign. Igalaw mo ang katawan mo kahit anong parte. Kahit yung mata mo, Tol. Tahimik uli. Wala pa rin ako napansing gumagalaw sa katawan niya. Pero hindi ako sumuko. Ipinadama ko sa kanya na hindi ko siya i-give up. At kaya dapat ay hindi rin siya give up para sa akin. Habang inutusan ko siyang muli na piliting igalaw ang anumang parte ng kanyang katawan, nakita ko ang biglang pagbaltak ng kaliwang hintuturong daliri niya. Halos hindi ko nga napansin ito pero kitang-kita ng mga mata ko ang paggalaw na parang isang mabilisang hindi kusang galaw ng kanyang kalamnan. Tol, ginawa mo yun! Ginalaw mo ang daliri mo! Kung ginawa mo yun, Tol, sige nga, gawin mo uli. Gawin mo uli, Tol. Pinagmasdan kong muli ang hintuturo niyang iyon at nakita ko na binaltak na naman niya ito. Tol, narinig mo na nga talaga ako. Ngayon, pwede na tayo mag-usap uli. Tol. Hinaltak niya muli ang daliri niya na para bang ipinapadama niya na natuwa din siya na may contact na kami. Iyong daliri pa lang na iyon ang kaya niyang igalaw. Ano, Tol? Narinig mo ba ang tugtog na paborito mong kanta, ha? Ano, narinig mo ba yun? Bilang sagot, hinaltak niya uli ang kamay niya. Ano, gusto mong ipatugtog ko uli? At gano'n naman ang naging sagot niya. At iyon na nga simula ng pagkakaroon namin ng contact ni Lito. Kapag oo ang sagot niya, hinahaltak niya ang daliri. At kapag hindi o ayaw naman niya, hindi niya ginagalaw ang daliri. Kung minsan naman ibinibiro ko siya na kagaya ng, sige ka, Tol, kapag di mo pilitin ang sariling gumalaw, hindi nagagana yung alam mo na. At hahaltakin naman niya ng sunod-sunod ang daliri na tila tumatawa o sinasabing,
Sira ulo ako. Ikwinento ko na rin sa kanya ang nangyari sa amin ni Sarah, na hindi natuloy ang kasal namin dahil iniwan ko siya para sa kanya, na hindi natuloy ang pagbubuntis nito, at nakapag-usap na kami at napagdesisyon na naming tapusin ang relasyon namin. Isang linggo pa ang lumipas at tuluyan ang iminulat ni Lito ang kanyang mga mata. Na mangyari ito, ang pinakaunang nakita niya ay ang malaking streamer na ginawa ko na isinabit sa dingding ng kwarto niya paharap sa kanya. Pinaikutan pa ito ng maraming pulang balloons na hugis puso at ang nakasulat sa malaking streamer ay, "Tol, I love you. Welcome back." Kitang-kita ko naman ang kagalakan sa kanyang mga mata nang mabasa niya yon. Tingnan niya ako at binitawan ng isang nakabibighaning ngiti. Iyon na ang pinakamaganda at pinakamasayang ngiti na nakita ko sa kanya. At ang una niyang nasambit na mga kataga sa akin ay, "Tol, I love you." Niyakap niya ako, hindi alintana ang mga nakatingin na mga magulang niya, kapamilya at mga kaibigan namin na naroon. Pagkatapos ay pinakita ko rin sa kanyang kabibing binukuli at ang mga sapatos naming itinapon sa tangke ng tubig. Sa paglipas pa ng ilang linggo ay naigagalaw na rin ni Lito ang kanyang mga paa at ang kanyang mga kamay. Ang sabi pa nga ng doktor ay mistulang himala ang kanyang recovery. Pero pinaliwanag rin ng doktor na sa kaso ni Lito ay posibleng nangyari dahil sa pinamalas na lakas ng loob niya at dahil na rin sa suporta mula sa mga mahal niya sa buhay. Kumbaga, may matinding motivation na nakapagbigay sa kanya ng matinding encouragement na lumaban pa. At ang biro pa ng doktor habang nakatingin sa akin, love conquers all, at napangiti na lang ako sa kanya. 2 buwan pa ang matuling lumipas at tuluyan ang gumaling si Lito. Bagamat may mga motor functions pang kailangang ibalik, makukuha naman daw ito sa regular na physiotherapy sessions niya. Siyempre sobrang tuwa at saya ang nadarama ng lahat, lalo na ng mga magulang ni Lito. Nakita nila kung gaano ko inalagaan si Lito sa ospital na halos hindi na ako natutulog, hindi kumakain, hindi nagpapahinga at hindi na umuuwi ng bahay. Malaking pasasalamat din nila sa ipinakita kong suporta at pagmamahal sa anak nila. At dahil nakita nila na sa akin din humuhugot ng lakas at inspirasyon si Lito, naintindihan nila ang lahat-lahat sa amin. Siyempre, pati na ang kakaibang relasyon namin. Binigyang laya nila ang aming nararamdaman at ang sabi pa nga nila sa akin, "Ngayong alam na namin kung gaano mo kamahal si Lito, ipapaubahay na namin siya sa'yo. Ano man ang gusto niyong gawin o ano man ang mga plano niyo sa buhay, susuportahan namin kayo." Nasa US na kami ngayon ni Lito, sa isang estado kung saan legal ang pagpapakasal ng mga kagaya namin. Oo, kasal na kami at nagsasama na sa isang bahay na binili ng mga magulang niya para sa amin. Sa bagong lugar na ito, sisimulan namin buuin ang aming buhay, ang aming mga pangarap at pagtibayin pa namin ang aming pagmamahalan. Hindi man namin kontrolado ang takbo ng aming magiging bukas, pero sapat na para sa amin na nagmamahalan kami ng tapat at nangangakong hindi kami bibitaw sa aming pagmamahalan. Pep. Bago talaga natin i-end ang kwentong ito. At dahil nga malakas kayo sa akin, ayan, ginawa kong alternate version ng kwentong ito. Ang dami kasi nagme-message na o dami nagko-comment na bakit daw ang lungkot ng kwento. Yun kasi ang isinulat ni ating writer eh. Tapos gusto ko magpaiyak. Dalawang option ng ending. So pinili ko yung malungkot kasi laging happy ending yung mga kwento natin karamihan eh. So paiyakin ko muna kayo bago talaga natin i-release yung alternate version na happy ending. At syempre gusto ko magpasalamat unang-una kay Sir Michael Joha, ang writer ng kwento nating ito. Maraming salamat boss sa pagbibigay ng chance na maisaboses ang isa sa obra mo. At bago nga pala tayo magkalimutan ha, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please consider subscribing po. Kung nagustuhan nyo naman ang kwento, paki-like naman. At kung may mga gusto kayong sabihin o mga
reaction sa kwento nating ito, mag-comment lang po kayo sa baba. Malaking tulong po yung pag-comment nyo kahit mga maiksing comment lang po about sa kwento para makatulong po na mas malawak po yung marating ng ating kwentong ito. Kasi engagement po yan. Nadidetect po ng algorithm yan. At syempre, pakilike po. At para ma-notify naman kayo once na mag-upload ako, i-hit nyo na rin po yung notification bell. At ipopromote ko na rin po pala yung drive ko ng uncut version ng mga kwentong ito. Kung gusto nyo masaksihan yung mga sizzling sisig na mga uncut version ng mga episode ng kwento natin ito, pwede po kayo magpa-membership. Mura lang po yan. Tulong nyo po sa channel natin para po ma-maintain natin yung mga subscription natin sa mga tools na ginagamit ko. Para po talaga dun yung membership. At kung gusto nyo pa makatulong, may super thanks din po dyan. May kita nyo rin po hanay po ng mga, nandiyan po sa board yan, thanks, nakalagay po thanks. So pwede po ako magbigay ng any amount will do. Pero ulitin ka po, hindi po mandatory yan. Hindi po mandatory magpa-membership kayo at hindi po mandatory na magbigay kayo ng super thanks. And promote ko na rin po pala, bago natin talaga i-end ang kwento or ang series na ito, meron po tayong upcoming series na pinamagatang Ang Lalaki sa Burol. Para malinaw po, hindi po siya burol kundi burol, anyong lupa. Ang first episode po ay i-upload ko ngayong week. Both po yung sa YouTube at yung uncut version. So yun lamang po. Kita-kinig po tayo sa susunod na kwento. And once again, this is Kuya Dax. Bye-bye!